day mga ka-feel, so ako dito si Phil Rider nagbabalik. And ngayong araw, eto na, on hand na yung ating Shimano Ultegra R8000. So itong Shimano Ultegra R8000 ay pinalitan na or upgrade mula dun sa Shimano Ultegra R6800, which is yung nakakabit dun sa bike ko ngayon. And kagaya nga sa nilagay ko sa title, this is a cheaper Dura Ace mga ka-feel. And also, in my own opinion, I think this is still the best group set for amateurs in 2021. So paano ko nga ba nasabi yon? So sabay-sabay natin alamin dito sa video na ito. So without further ado, let's go! So before we go into details sa group set na ito, tignan muna natin yung mga individual components niya. Okay, so point of view tayo. So starting with the crank, since this is compact, we do have a 50-34 crank. So we do have a 11-32 cassette. Meron tayo ditong extra limit screws, I think, and then extra Allen screws. Bottom bracket, cable, chain, RD, FD, caliper, disc, and then hoods. Okay, now let's go into details by discussing the individual components, and we'll start with the crank. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, this is a compact group set, so 50-34 siya, which sinadya namin nabilihin na compact talaga dahil dito sa amin halos puro ahon talaga yung ginagawa. So starting with the crank arm, meron silang size na 175, 170, and 165. Pero merong mga shop na pwede mong kausapin para i-order yung tamang length ng crank arm na fitted para sa'yo. Pero ang napili namin para sa crank arm na ito ay 170mm mga ka-feel. When it comes to aesthetic, tignan nyo mga ka-feel, familiar ba yung design? So yes, ito mismo yung design ng Dura Ace 9100. When it comes to aesthetic, same color, same finish, ang pinagbago lang nila is yung pangalan. And kung ikukumpara mo naman siya dito sa oldest model niya, which is yun nga yung 6800, they still retain the forearm design, pero ito ay mas kumapal. So kung napapansin nyo, mas maganda siya tignan dahil mas makapal itong crank arm niya. So let's move up with the bottom bracket. So actually when it comes to bottom bracket, wala naman siya masyadong pinagbago. It's still the Shimano Ultegra bottom bracket. Seal bearing siya. I wish it was a ceramic bearing, pero seal bearing lang siya, which is nice naman. Hindi naman siya that big of a difference. Pero in the future, if gusto ko mag-upgrade, yung ceramic bearing yung gusto kong i-upgrade talaga mga ka-feel dito sa bottom bracket, kasi ini-improve niya talaga yung performance, and also yun nga, mas matibay siya, di ba? Okay, so let's move up naman dito sa ating cassette. So ang Ultegra cassette natin ay merong 11 speed as written here, and also nag-range ito from 11 to 32. And gusto ko na rin isabay sa pag-discuss dito sa cassette yung rear derailleur or yung RD. So ang RD na to ay merong dalawang model, yung short cage tsaka ito yung long cage. So ang dahilan kung bakit pinagsabay kong i-explain sa inyo tong dalawang pyesa na ito ay para i-explain sa inyo yung difference in gearing range mula dito sa Ultegra at sa Dura Ace. So mga ka-feel, if kayo ay amateur rider and bibili kayo ng bagong group set or mag-a-upgrade kayo, yun yung una nyong tignan, yung gearing range niya. Lalo na kapag kayo ay sasali sa mga karera na hindi lang puro patag at may mga ahon din, ay talagang makakatulong if bibili kayo ng tamang group set na may tamang gearing range. So ang Ultegra, since it offers an RD with a short and long cage, ay mas malaki yung range nito. Pwede siyang umabot hanggang 34 tooth ring mga ka-feel, unlike dun sa Dura Ace na hanggang 30 tooth ring lang siya. So napakalaki ng difference nun when it comes to ahon mga ka-feel, dahil yun nga, what if napakatarik ng inaahon mo, let's say 25% gradient, and ang gearing ratio mo is 30-36, and ang kalaban mo ay naka 34-34. So napakalaki ng difference. Siya umaakyat lang siya ng parang wala, habang ikaw hirap na hirap nag-grind hanggang doon sa top-top, di ba? So again mga ka-feel, this information is for amateurs. Siyempre, ang mga professional, they prefer Dura Ace even though they do have a higher gear ratio kasi kayang-kaya ng katawan nila, di ba? So ito nga sa tingin ko ang pinaka-critical difference mula dito sa Ultegra compared dun sa Dura Ace. Okay, so we do have the cable, so nothing special. We do have the chain, also nothing special mga ka-feel, still the same Ultegra chain. So let's move up to the disc brake and the caliper. So actually mga ka-feel, nung binili namin ang group set na ito ay hindi kasama yung caliper tsaka yung disc. Kaya hiwalay namin tong nabili, and ang nabili namin online is ang A8000 Pro. And based on my research, there's not much of difference when it comes to the Shimano model. Weight is approximately the same, and sa braking performance naman, hindi naman nalalayo dun sa Shimano. So it was a good deal. And at least, yun nga yung habol namin is yung weight. And as you can see, this is very lightweight mga ka-feel. Pero tingnan natin yung magiging performance niya once na magamit natin ang group set na ito.
So when it comes naman dito sa FD or front derailleur, same design siya sa Dura Ace ulit mga ka-feel. So kung makikita nyo, para kayo naka Dura Ace, pero hindi. What? And ang pinagkaiba lang nito mula dun sa old model niya, which is yung 6800, ay wala na siyang cable na nakalabas dito, which aesthetically pangit siya tignan. So ang cable routing ay dadaan dito sa likod, and then dito na siya maiipit. So nakatago talaga yung extra cable na yon. So when it comes naman dito sa shifters mga ka-feel, not only it looks like Dura Ace, but it also feels like Dura Ace. Ang galing! Ang galing! So this is based sa reviews na nabasa ko sa internet, na when you're shifting with these mechanical shifters, it feels like a Dura Ace talaga mga ka-feel. So yung sound, yung feel, everything mga ka-feel, mula sa grip hanggang dito sa brakes, hanggang dun sa shifters, Dura Ace talaga yung feeling niya mga ka-feel. At since na-discuss na natin yung individual components ng pyesa na ito, sagutin na natin yung tanong kung bakit ito pa rin yung best group set para sa mga amateurs for 2021, and kung bakit ang Ultegra R8000 is a cheaper model of a Dura Ace 9100. So para may explain sa inyo ito into the simplest way, ay gagawin natin yung old comparison method. So i-compare natin yung Ultegra R8000 dito sa Dura Ace 9100. So ito, nakalista na lahat. So starting with the weight, ang Ultegra R8000 ay merong weight na 2,226 grams, habang ang Dura Ace R9100 ay merong 2,176 grams. So yung difference in weight mga ka-feel, it's not that big, it's just 50 grams. So when it comes to aesthetic naman mga ka-feel, kaya nga naipakita ko sa inyo yung individual components para mipakita aesthetically kung ano itsura. And yun nga, na-explain ko rin kanina na yung mga itsura ng pyesa ay halos pareho lang dito sa Dura Ace. So don't get me wrong, they are both amazing group sets mga ka-feel, but when it comes to aesthetic, they are almost the same. So when it comes to performance naman, yun nga, based sa research ko, it's almost the same mga ka-feel. Sa shifting, sa feels and everything, it's almost the same. And dito magkakatalo mga ka-feel yung price difference. So yung price difference is crazy high. So ito, ipapakita ko sa inyo ngayon. Yung R8000 na Ultegra mga ka-feel ay merong price na 950 pounds. And in pesos is 64,600 pesos. So this may vary dependent dun sa supplier, di ba? Habang dito naman sa Dura Ace R9100, natatawa ko. Yung presyo niya is 1,910 pounds mga ka-feel, and in pesos is 129,800 pesos. Oh, hell no! And ang difference in price nila is 65,280 pesos mga ka-feel. So kapag meron kang isang Dura Ace, makakabili ka na ng dalawang Ultegra. So ganoon kalaki yung difference mga ka-feel. So again, don't get me wrong mga ka-feel, Dura Ace is a very amazing, very good, and everything na nasa Dura Ace na, and that's why that is the top model, and that's why yun din yung ginagamit ng Pro. Pero kapag ikaw ay amateur lang and you're looking for comfort, a budget-friendly group set, performance, aesthetic, dito ka na sa Ultegra R8000 mga ka-feel. Sulit na sulit siya, hindi ka magsisisi, and also napakatagal ng buhay ng group set na ito. Syempre, depende na rin sa pag-aalaga mo. So ayun, natapos din tayo sa mabilisang review dito sa group set na to mga ka-feel. And also gagawa din ako ng isa pang video once na ma-experience ko na itong group set na ito personally. I hope may salpak namin to sa bike and magamit para yun nga, maibigay ko yung opinion ko sa inyo. Again, maraming salamat sa suporta nyo mga ka-feel. Malapit na tayo umabot sa 13,000 subscribers. So again, thank you for your support mga ka-feel, and also stay tuned para sa giveaways which will be coming soon. So ayun, dito na nagtatapos yung ating vlog. Maraming salamat. You stay safe. God bless and peace.